Mga guys, itatapat ko po ito dito. May power siya. I-start muna natin. Oh. Hindi po siya mag-start. Oh, itatapat ko po mga guys. Oh. Tapos i-start ko po. Oh, yun. Ayun sila. Guys, keep halik bro. No. Not for me. Yes, for you, I know. I eat like this. So, I eat like this. You eat like that. So, good morning guys. Good morning Leighton. Good morning pilot. Saleh. Albarwani, and where's my partner? Arun Bhai. Hey, Arun Bhai, where? Yeah. Where we will going to? Where, bro? We are going to paradise or going to hell? Bro, tell me. Huh? Tell me where? I'm eating. Where? Huh? I'm chewing. You're eating, huh? Eating this time? Please bro, take from this side and then. So yun mga guys, for today's video po, panibagong episode, new episode today. Leighton Bhai. Madin bro. Not for you, not for you. Yes, I know, not for me. This guy is disturb my, my intro. This guy always eating. What is he doing? Only eating? Be careful. So, sale, muskila. What is this? Okay. Anda. I got you. Intro ba din? Muskila this guy. Everything is ready. Ugly face is ready. Ugly face is ready. Pubic hair is ready. Compressor master is ready. Flow meter is ready. Ay, Arun Bhai, permit is ready. Permit namin kay Sally nandito rin. Yan, full ready. So ngayon mga guys, ay kami po ay pupunta ng Wells. Si Sally ang aming driver. Ayan, paulit-ulit na lang po. Si Leighton, si Arun Bhai. So kita-kita po tayo doon. At tayo po ay sa araw na to ay may kakaiba po tayong ipapakita po sa inyo. Ipakita. Hindi po to tungkol sa AC. So yan mga guys, at dito kami sa security at nagpapaalam po kami na doon ay yan. So ha? Oh. أقول لك صالح Evening? جنتري What evening bro? وهذا ليتون لون أحمر. Yes. هذا كنت شخص What? هسه لك واحد قريب كده. Where? اكتب ليتون. No problem bro. ليتون We will أنا come back بالإنجليزي. here. We will eat here also. صالح وجنتري. Lunch time is here bro. No. Okay, don't worry bro, don't worry. You think about it. Don't worry. At so yun nga mga guys, tulad ng nasabi ko sa inyo ay may sasabihin ako sa inyo na kakaiba. Makita kakaiba. So ito po ay tungkol po dito sa aming trabaho rin, tungkol po rito sa nangyayari dito. Puwete? So kita-kita tayo dun sa kita-kita ha? Puwete. Sale? Puwete. What puwete? Puwete. What is this puwete? Is Arabic or Hindi? Bolo Hindi? This is Masai. So yun guys, at kita-kita tayo dun sa Masai. Masai? Yeah. Masai. Kaya Masai. Masai. Oh, iting. So kita-kita tayo dun sa Wells at si Sale, AC Master, Inspector Master, Electrical Master, and Leighton, Compressor Master, Capillary Master, Kulo Master. So yun mga guys, ang magiging aktibidades doon. At kami naman po ay sa flow meter. At the same time, tutulungan ko rin si Sale as a helper po. Okay, so tara, let's G na tayo. At yun mga guys, dito muna kami tumigil sa may GHTP. So bali nandito na kami sa Wells.
wells na po kami at may chichigil lang po sila ron na i-confirm yung AC doon sa GHTP at may alam daw po yung nakaraan, so do-double check po nila. So sa ngayon po hindi pa ito ang ating main topic po sa araw na to sa ating vlog. So maya maya ay malalaman nyo po at ito po ay kakaiba at importante din po. So maya maya natin malalaman to, maya maya ako na ipapaliwanag. So let's G na muna tayo at pupuntahan ko yung dalawa ron, aking sisilip-silipin kung anong mga nangyayari doon. So let's G. 104 wells 104 mga guys, tumatakbo po to. So yun mga guys, at kukuha lang po kami dito ng scaffolding at aming ikakarga dito sa pickup, pero hindi kami dito may gagawin. Kukunin lang po namin ito, ikakarga namin sa pickup, tutulungan ko po sila at let's ginada. So yun mga guys, at maya maya may importante tayong i-explain sa inyo. So karga muna namin to, okay? Aywa. So yan, kasalukuyan kami nasa gitna ng desierto, bumabakbak si Sale. At para kang nakasakay sa aeroplano, may turbulence. Pre-massage. Ito po yung tinatawag na graded road. Hindi naman ito, this is graded road bro. This is not graded road, this is light graded road or desert road. Light. Ayan. Oh, ayan ang makikita po ninyo dyan, wala. So yan mga guys, so ihaharap ko na lang sa pagmumukha ko at sa pagmumukha ni Saleh ang camera para may makita naman kayong kakaiba. So let's see. Ayan. Yan ang aming playground dito. Welcome to paradise. Temperature 45 degrees. Pag hindi ka natusta, ewan ko lang. Ayan. Sale. Maraman. Mama. Dito ba? Dito ba tapat? Sige. Number 1. So, nandito na kami sa Wells 103. So yan, may naririnig po kayong alarm. Yan po ay fire alarm. So kaya po kami nagpunta rito ay para i-reset yan at para mag-check up kung anong nangyayari. Patay ang AC. E5 and that one. So yan, kaya napakainit po rito. So ito yung nag-alarm. Bro, reset bro. Very hot. Even this one. Reset. We will put that in the bro. AC. Yes. Ito yung tinanggal muna namin. AC banat ha. Dono yung Diego? Ito po ay sensor para sa fire alarm. Ito ay sa heat detector. Dalawa po yung kanyang detector eh. Heat detector at saka smoke detector. So palalamigan namin to dito sa kabila. So yan mga guys ang aming pinunta rito, pero hindi pa rin ito yung aking topic sa araw na to. At palalamigin lang to. Hayaan ko lang muna dito sa loob ng
cooler para lumamig. So yun guys, at maya maya pupunta kami doon sa 111 ni Aaron at mag-check kami ng flow meter. So, dito kami sa Wells 109 at magkakabit sila ng fan. So wala siyang fan, so mag-i-install kami ng scaffolding. Pagka na-install namin to, babakbak na kami doon sa 111 at doon kami may check ni Aaron na mag-check kami ng flow meter. So papaspasan na namin itong para matapos na yung pag-install ng scaffolding. At maya maya mainit na, mag-alas 11 na, andito pa kami. So wag kayong bibitiw at may maganda po tayong topic po ngayon sa araw pong ito. So let's G na tayo. Okay Charlie, take care bro ha. Check Litton ba, check this guy ha. Tell to wear the safety belt in his hey. So guys, kami ni Aaron naman ay papunta ng Wells 111 at may check po kami ng flow meter. At pagkatapos puro na babalik na kami at doon po natin ipapaliwanag yung panibagong video po natin sa araw na ito. So let's G. Guys, tayo mga guys, andito na kami sa Wells 1100 1111. Wala akong mabasa dito sa display ng quad. So doon na lang ako magbabase sa HMI ng reading. So ito ang titikin namin, flow meter yan, titikin ni Aaron yan. At ako naman ay may ipapaliwanag ako sa inyo doon kapag na-set up na po ito para maging all goods na po ang lahat. So ayan, at si Aaron ay kuha na rito. Aaron bye, from there going like this okay. So ayan, this 3 inch 3 inch. This is 4 inch, that one 3 inch. It's not working. This one. So that one, what is written there? That is fixed. 30. Yes, flow. It is running now. So okay. Let's check. Nag-init. Alas 11 na po rito sa disyerto. Dito kami sa Wells 111. So si Aaron, kaya naman tirahin na Aaron mag-isa yun kasi ipapatong lang naman niya yung probe, isa-setting lang niya tapos babasahin lang niya yung reading kung tapos yun lang. So ngayon guys, umpisahan ko na po yung ating topic for today na sinasabi ko sa inyo kaninang umaga. So may itatanong po ako sa inyo na ano po yung tinatawag na IBMS. Kung sino po ang nakakaalam sa inyo, please comment down below lang po at ipaki-explain lang po kung kayo po ay nakaranas o related po kayo dito sa IBMS na tinatawag. So ano po ang ibig sabihin ng IBMS? Ang full form po niyan ay In-Vehicle Monitoring System. Yan po ang ating pag-uusapan po ngayon. Disclaimer lang po, ako po ay hindi professional na tutorial kung ano. Ito po ay base lang po sa aking mga karanasan dito at na-experience tungkol po sa mga ganyan sistema. Ito pong sistema na to ay para sa mga sasakyan. So balik na po tayo dito sa ating topic na IBMS. So saan nga po ginagamit ang IBMS? Yan ang ating mga tanong. Saan po ginagamit? Ano po ang function po nito? So yan po ang ating isa-isahin sa inyo. At ipapakita ko rin po sa inyo kung ano po ang tawag dito. Yan, nakikita ka po ninyo yan. Yan. Ayan po ay bunch of key. Pero sari-sari pong key yan. Yan. So ito po yan. Ano po ito? Yan. Kung kayo po ay familiar sa mga ganyang susi, paki-comment lang din po. At i-explain ko po yan sa inyo maya-maya. So mapunta po tayo sa IBMS. So ano po ang function at ano po ang purpose ng IBMS? Yun, mga magandang tanong ni Kadisyerto.
At ako na rin nasasagot. Tanong ko, sagot ko. Manood lang po kayo at sana itapusin po nito yung video ito para may matutunan po kayo. So hindi na po natin patatagalin to. Napakahaba na nung ating intro nung una. So ang IBMS po ay ginagamit po namin yan dito sa site, dito sa disyerto. Lahat po ng aming service vehicle po dito at pati yung mga ibang kontraktor ay naka-IBMS po. Para po sa anyang IBMS, unang-una po ay para po matrace ang inyong sasakyan kung nasa saan ng location. So natitrace po yan. At yan po ay natitrace doon ng aming HEC department, ng aming HEC team. Kahit nasa malayo kaming lugar, natitrace po yan. Kung halimbawa po kayo, nandito kayo sa Oman, nagpunta kayo ng Mars, ay matitrace po kayo. Yan po ang isang mga purpose at mga function po ng IBMS. At pangalawa, ito po ay safety rin po sa inyong kaligtasan sa pagdadrive. Bakit kamo? Kasi dito po sa area na to ay may mga area na halimbawa po doon sa graded road, may mga speed limit po yan. Halimbawa 20 km per hour, mayroon po 60, mayroong 80. So kapag halimbawa po na kayo dumaan sa 60 km per hour na lugar o kaya na karsada, kailangan nyo i-maintain po yan yun, yung speed na yun. Kasi kapag po natitake na overspeed po kayo doon sa lugar na yun, mag-a-alarm po ito, sigurado. At pag nag-alarm po yan at within 30 seconds, pero ngayon pinalitan na yata, within basta nag-beep, automatic po yan, may message na matatanggap yung aming HE department, yung safety namin sa traffic management. Sigurado may matatanggap na notification yan na nag-overspeeding po ito. So nalalaman din po doon kung sino po yung driver nito sasakyan. Halimbawa po ako, maya maya malalaman po ninyo kung paano po nila nalalaman. So yun mga guys, at mga function po ng IBMS. At isa pa, ito po ay may tinatawag na panic button. Yan, IBMS panic button. Ewan ko kung kayo ay familiar po doon sa tinatawag na panic button. Maya maya ituturo ko po sa inyo yung panic button dito. At yun, tumitira na si Aaron. So ayun mga guys, at ito po ay para matrace kung saan ang location ang inyong sasakyan, at yung makontrol din po ang inyong ang matrace din po kung nag-overspeed po kayo, overspeeding sa pagpapatakbo. At in case po ng emergency, mayroon po kayong pipindutin dito na panic button, at yun po ay magbabato po ng feedback papunta po to sa HEC department at malalaman po yun. So magbibigay po ako ng isang example na kami po ay bumiyahe po dito sa disyerto. So accidentally po, hindi po intention na mapindot yung panic button. So napindot po ng tuhod. So anong nangyari po, nagbigay po ng feedback at nagbigay ng message do sa aming HEC team. So ang ginawa po nung team ng HEC, tinawagan po kami at kinumusta po kami, tinanong kung anong nangyari, kasi nakatanggap nga daw sila ng alarma na galing sa sasakyan. So ayun mga guys, so sana kahit doon ay kung kayo po ay may alam na tungkol po sa IBMS sa mga purpose pa, ay paki-comment na lang po. At ako yung utak ko ay medyo kortado na sa sobrang init. So ito naman guys, yun, ito mga guys, yan papakita ko naman sa inyo. Ito yan, bibigyan ko po kayo ng, alam ko sa Pilipinas ewan ko lang po kung sa Pilipinas ginagawa na po itong sistema na ito, yung mayroong IBMS po yung mga sasakyan nila na monitor po. Siguro yung may mga business na nagpaparenta ng sasakyan, siguro mayroon ng ganun. At yung pang pagpa-register po lang may mga third party na service provided po nito. Kahit po kami mayroon po yan sa Muscat, at sila din po ang nagme-maintain yan. Kapag halimbawa po nagmamalfunction yung mga IBMS namin, sila po ang nagto-troubleshoot. May mga third party po kami na contractor para po dyan. Ewan ko lang po sa Pilipinas, pero sa Pilipinas ang pagkakaalam ko po wala pa po kasi nung ganito. Sa pagkakaalam ko po, dahil po ako nagkaroon po ng experience dyan na
minsan po ako po ay pabalik ng Oman, at doon po sa aking body bag ay lagi po ito nakalagay, yung mga susi na yan. Hindi ko po iniiwan yan sa kung ano-ano, dahil nakalagay po dito yan. Ito po ay IBMS key. So ito po ay, sa madalit sabi po, nung po ako papunta po rito, ulitin ko po, ako po ay nasita after ng immigration. May last one po doon, scanning, nakita po doon sa bag na may ganito. Tinanong po nila ako nung isang officer doon, para saan daw po ito, ano daw po ito. Pero hindi naman to po makakasakit, plastic lang po yan na bilog. At saka po ito, yan, ito po ay doon sa sasabihin ko para saan po ito. So sinabi ko na lang po, yan po ay ginagamit po namin sa IBMS. Ang tawag po dito yung IBMS key. Ito po yung pinakasusi ng aming sasakyan. So kapag halimbawa po kayo ay wala pong ganito, kahit may lisensya kayo o nakasusi yan, hindi po ninyo mapapaandar ang sasakyan ng walang ganito. Yan, tandaan po ninyo, IBMS key, hindi po napapaandar ang sasakyan ng walang ganito. Ito po ay para po do sa Land Cruiser namin na ginagamit na automatic. Ito naman ay do sa Land Cruiser na manual na dinispose na namin. At meron pa kaming isa. Bale lahat po ng driver dito ay tigigisa ng ganitong IBMS key. At meron pa pong isa, ito pong card yan. Ito pong card na to ang ito pang pick up naman ito. Sa ngayon po ito po ang aming gamit sa Hilux. So kapag wala po kayong ganito, hindi po ninyo mapapaandar tong sasakyan na to. At ipapakita ko po sa inyo, ating tetestingin para malaman nyo po kung nagsasabi ako ng totoo o hindi, kung legit baga o hindi, kung aandar siya o hindi kapag wala po nung IBMS key. Kaso wala naman akong taga camera, so okay lang. So ayun mga guys, sana kayo may matutunan at ipapakita ko po sa inyo yung panic button. Guys, makikita po ninyo yan. Itaga po ninyo yung ito. Kapag pinress ko po yan, na-press ko po yan, napindot ko yan, meron pong feedback na or message na matatanggap, notification yung aming HCC team, yung safety. Yan po yung tinatawag namin panic button, na ang purpose po na yan, halimbawa kayo masiraan dito, nangailangan kayo ng tulong, pindutin lang po ninyo yan at malulukit na po kayo. Halimbawa po kayo nagpunta kayo ng Jupiter, doon kayo nasiraan, ay di kayo mapupuntahan doon, mabilis po kayo mapupuntahan. Hindi pa katulad doon sa atin na tatawag pa kayo ng towing agency o kaya police, kung ano-ano. So immediately po, pag napindot po ninyo yan, may tatawag po sa inyo, may backup na darating at para kayo bigyan ng tulong. For emergency purposes po yan, ika nga. So sana sa atin ay may ganyan. Talagang ko na ako, pause na agad. Kunti lang pagtuturo, mahirap din pala magturo. Mag-share ng share ko lang po yung idea na to, at hindi ko po alam kung sa Pilipinas kuha na po to parang ginagawa na tong system na to. Pero alam ko yung ibang mga Pilipino dyan na nagtrabaho sa mga ganitong field ay sigurado alam nila yan, yung mga ganyang IBMS na tinatawag. At so ayan, so mag-example po tayo. So naka-andar po ito, papatayin ko po tapos ating i-start na hindi po ginagamit yung IBMS key. So let's G. So yan mga guys, umaandar po to. Patayin muna natin to. So patayin muna natin ang AC para sigurado. Okay. So patayin natin ang headlight. Dito lagi po naka-headlight yan. So yan mga guys, ang mangyayari po rito. So ayan, patay na po. Pinatay ko na yung makina. So ngayon i-start po natin. So ngayon ang mga bagong sasakyan ngayon ini-start po yan, tapos tatapakan po yung preno. Nasaan yung preno? Yan. Tatapakan po natin yan. At the same time, yan, nakatapak na po ako. Tapos ikukum po natin. May power siya. I-start muna natin. Hindi po siya mag-start. Ayan po.
Yan po ang kuwan. Hindi po siya mag-start. Kita po ninyo. Nakita nyo mga guys, mga kadesyerto, hindi po siya mag-start. So ngayon, gagamitan po natin itong card. Itong card na to ay kay Sale. Kaya halimbawa po, ito po ay na-misplace po niya tapos may nakagamit na iba. At naging yung gumamit nito ay kamote rider o kamote driver na tinatawag. Marami din sa atin, minsan din ako, ganyan din, minsan din ay kamote rin ako pagdating sa kalsada. Inaamin ko naman, hindi naman ako perfectong driver. So ito, gagamitan po natin ito. So, ito ay ipapakita ko po sa inyo, okay? Yung mga guys, itatapat ko po ito dito. So para makita po ninyo dito. So, aking munang paano kaya ang camera nito. So sana'y makuha na ng mawayos. So ayan. So nakita po ninyo. Dito yan, nakaganyan na lang. So ayan po, itatapat ko po mga guys. Tapos i-start ko po. Yun. Umalo po siya. Nag-start. So nag-start po siya. Mag-start po siya. At napakainit. Kaya binuhay ko yung... So, itinapat ko lang po ito dito. Nag-start po siya. Kita po ninyo mga guys, mga kadisyerto, yung magic po ng IBMS key. Sana hirap na hirap ako. Wala akong taga-akon Si Kwan, pupuntahan ko pa yun doon Si Aaron nagkakaskas pa ron. So ayun mga guys, nakita po ninyo na umandar po siya. Umandar dahil po nito. Ngayon naman po, yan, tulad ng nasabi ko sa inyo, matitrace din po kung sino po ang gumamit nito. Kasi ang bawat ganito po na IBMS key card ay may kanya-kanya pong pangalan yan. Ito po ay kay Sale nakapangalan. So once na halimbawa po si Sale ay nag-drive nagkaroon po siya ng violation na overspeeding, madedetect po siya at malalaman din po kung sino ang gumamit at kung kanino nakapangalan nyo. So ganun po ang mangyayari mga guys. Yan po ang kagandahan po dito at yan po ay protection po rito sa disyerto at para safety ang lahat. At sana kung kayo po ay mayroon pang mga katanungan ay itanong nyo na po yung mga kulang ko na nasabi. At sana kayo nakarating dito sa dulo ng ating video mga guys. At sana may maisip ako na dagdag ka naman tungkol po dito sa IBMS. At kung wala na po ay yun lang. So sana po ay kayo naliwanagan kung ano po yung IBMS. Inuulit ko po, in-vehicle monitoring system. So sa mga taga-LTO siguro maganda po yan ganyan para maiwasan natin yung mga maraming vehicular accidents din sa Pilipinas. At saka halimbawa maiwasan din po yung mga nakawan ng sasakyan for protection din baga. Pero yan po ay tingin ko magastos din sa atin kasi may mga service provider po yan mga yan. At sigurado mga IT ang tumitira yan. Mga po yan ay program at kailangan nakalocate din po yung mga GPS. So may isa pa akong tanong sa inyo na ako na rin po ang sasagot. So halimbawa, paano malalaman na doon sa lugar na yun ay 60 km lang yung mga takbo? So yun po, bawat po dito sa lugar po nito nung site dito sa disyerto, yan po yung nakaprogram na, pati po itong aming IBMS system ay nakaprogram na po yan. Bali na sa through GPS po, Global Positioning System. Sa through GPS di na i-program po nila para magawa yung system na gano'n. So ayun mga guys, at sana nga paulit-ulit na lang ako. At sana kayo nakarating dito sa dulo ng ating video at ako'y namalat na. At kung kayo po ay nabitin sa aking impormasyon at kung mali po yung aking nasabi ay pakicorrect na lang po.
So ano po mga guys, so hanggang dito lang itong ating simple vlog at sana kayo ay nakarating nga ulit dito, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. At sana po pakitulungan nyo po na i-subscribe, i-share, i-like po yung ating channel para naman po sa ating kabutihan ika nga. Yun lang mong po. At itong impormasyon po na ito ay pakikalat po sa inyong ibang mga kasamahan o ano, o kaya sa kumpanya nyo, sa mga LTO, may kakalayo ko mga rider o yung mga agency na gumagawa ng ganitong sistema. Siguro makakatulong po ito, ganitong sistema, yung IBMS in-vehicle monitoring system, para sa kaayusan ng ating sasakyan, kaligtasan ng driver, ng pasahero, ng crew, ng buong pamilya, ng buong tao. So at iwas mga krimen, nakaw, magiging po safety ang lahat through IBMS. So IBMS company, baka naman. So yun mga guys, hanggang dito na lang ang ating simple vlog sa gitna ng disyerto, at si Sunny ipapalikan pa namin doon. So let's see. So ang masasabi ko lang ay tuloy ang bangi kahit basa ang puno. Wow!